am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Naging bagyo na kaninang umaga ang low pressure area sa silangan ng bansa na pinangalan ng Bagyong Inday ng Pag-asa. Isa pang bagyong ating binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest sa lagay ng ating panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani? Good evening, Sandra. Pang-siyam na bagyo na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday na ngayong taon at pang-apat naman ngayong buwan ng Hulyo. Sa ngayon, isa nitong tropical depression at hulingang namata ng Pag-asa sa layong 720 kilometers dyan sa may silangan ng Apari, Cagayan. May lakas na hangin itong 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bahagya itong bumilis sa 20 kilometers per hour habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran. Sa track ng ahensya ay inasa na hindi ito magla-landfall o tatama sa alinmang panig ng bansa at lalabasan ng PAR sa Huwebes ng hapon. At wala rin itong direktang epekto sa ngayon dito sa ating bansa. Pero tulad ng mga bagyo nitong buwan, hahatakin ng Bagyong Inday ang hanging habagat na siya namang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At base sa datos ng The Weather Company, bukas uulanin pa rin ang Luzon, lalong-lalo na yung katimugang bahagi. Ito yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga, pero tataas naman yan pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Sa Visayas, asahan din ang maulang panahon, lalo na sa kanlurang bahagi nito. At sa Mindanao, mas maaliwalas na panahon naman ang inaasahan bukas pero may mahinang pagulan tulad yan sa may Zamboanga Peninsula. May gale warning din ang Pag-asa at yan ay para naman sa western seaboard ng Southern Luzon at sa eastern seaboards of Central and Southern Luzon hanggang dyan sa may Visayas, kung saan posibleng umabot sa higit 4 na metro ang taas ng alon. Kaya delikado po para sa mga gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat ang pumalaot dyan. Bukod sa Bagyong Inday, isa pang bagyo ang ating binabantayan pero ito ay nasa labas ng PAR. Isa na itong tropical storm at may international name na Halong. At sa datos ng The Weather Company, posible itong lumapit ng PAR at yan po yung babantayan natin, yung magiging kilos nito kung papasok ba sa PAR o hindi. Mang Tani, posible pa bang lumakas yung at magbago ng direksyon itong Bagyong Inday? Sandra, sa wind map ng The Weather Company ay makikita natin ito yung Bagyong Inday bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility at posible pa rin itong lumakas. Pero ang nakikita natin, Sandra, ito naman kasi ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. So kahit lumakas yan, walang masyadong epekto. Pero ang epekto niyan ay yung paghatak ng hanging habagat habang lumalakas yan at lumalayo. Yung hanging habagat naman ay sumusunod din dyan. Kaya magkakaroon ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw dyan sa may malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo sa may western section. Ayun, dahil nga po hinahatak yung habagat. Pero hanggang kailan po kaya yung mga pag-ulan na yan, Mang Tani? Kung itong si Inday ay lalabas na kagad, ang nakakikita natin ay Huwebes ng hapon, maaaring humina yung habagat. Pero ang isang posible pa rin, Sandra, kapag itong isang bagyo na ito na nasa labas ng PAR, papasok yan dito sa may, kahit na dito sa may northeastern edge ng Philippine Area of Responsibility, papalitan lang niya yung ginagawa nito si Inday. So siya naman yung hatak ng habagat. Kaya posibleng dito sa Visayas at dito sa Southern Luzon, tuloy-tuloy yung mga pagulan. Halos siguro mga 1 linggo yan, Sandra. Ayun, ako 1 linggo. Maraming salamat po, Mang Tani. Si Nathaniel Cruz po, ang ating GMA resident meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.